O, sabi mga kababayan ng mga congressmen, yung liquidation report daw ni Inday sa paggastos niya ng kanyang confidential funds na sumubra. Tanong hindi sumubra po na dinoktor for compliance kasi naipit na po dahil sa investigation na ginagawa ngayon ng Congress, yung House Committee on Public Accountability and Good Government. Ngayon, hindi magkanda o gaga siguro yung mga tauhan ni Inday na maghanap po ng mga resibo kung paano ma-justify yung paggastos. Ayun, sumobra yung liquidation. Ibigay ko sa inyo mamaya po yung balita. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang liquidation. Tuloy-tuloy ang pagunlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung mga bogus receipts. Napakalinaw po na dinoktor. Sumobra po yung liquidation. Ayan po sabi dito. Solon accuses OBP of over-liquidating using bogus documents. Mga gawa-gawa lang po, mga kababayan, para lang ma-justify. Ilalo mga kababayan na pasubo. Kasi kitang-kita po, ang daming discrepancies po sa mga documents na sinabmit. Yan po. Sabi ng mga congressmen po, ni Congressman Acop, saka ni Rods Gutierrez, bakit niya may mga kakaibang pangalan? May Mary Grace, tapos Piatos. Yung Mary Grace po, yung isang restaurant sa Manila, Mary Grace. wala na siguro. Wala na siguro maisip na pangalan na pwedeng gamitin nila kasi paulit-ulit lang. Naisip nila na isulat Mary Grace, pangalan ng restaurant, tapos yung isa, Piatos. Iniba lang yung spelling po. Pati junk foods po, nasa dokumento. Talaga mga kababayan, matindi si Pulturera. So tama na lumabas na sa politika tulad ng advice daw, kung totoo yung advice ni Digong sa kanyang anak na wag na niyang mag-ambisyon. Wag ka na niya Inday mag-ambisyon. Kasi pambira naman baga sa family. Tulad natin, naging presidente ako at ikaw vice president. Huwag ka na niya mag-ambisyon. Lumabas ka na sa politika, sabi ni Digong. Ayan Kung hindi bola ito, maganda. Digong kay BP Sara, iwanan mo na ang politika. Birang-bira
yan ibigay sa isang pamilya. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can, get out of politics. Payo ni dating Pangulong Digong sa anak niyang si Inday. Matigas ang ulo niyan eh. Hindi man yan makikinig sa'yo. Kasi parehas kayo matigas ang ulo. O ngayon, balikan natin yung paggastos ng confidential funds ni Inday na puro bogus yung yung resibo. Na discovery po ng mga congressmen. Yan po sabi rito sa Impact Leadership. Mary Grace Piatos, bogus, spurious, OBP receipts raise red flags on 23.8 million pesos liquidation documents. Yan po yung nakapalaman sa 158 na acknowledgement receipts. Kaduda-duda po. So, tanong ni Congressman Rods Gutierrez, bakit niya yung mga receipts, nakasulat niya yung expenses for November 2022. Pero anya, yung OBP's 125 million in confidential funds was only disbursed in December 2022. Advance po? Advance yung resibo? Nauna pa yung gastos mga kababayan kaysa sa disbursement ng pera. Hindi tumugma yung pizza po. Kasi nga, dinoktor, nag-rush sila para ma-justify, para ma-comply yung hinihingi po ng Congress kasi nagsasagawa ng investigation. Ayun, nagkamali-mali. Taranta sila kasi po. Kaya sabi po ni Gutierrez, yung expenses niya nakalista, nakasulat November 22, pero yung disbursement ng 125 million confidential funds only dispersed December 2022 and spent within 11 days. Bakit nagkaganon? Sabi po ni Gutierrez, ang isa pa niya, bakit niya yung mga ERs, acknowledgement receipts, pari-parihas yung handwriting. Tapos, identical pa niya yung mga pen colors na ginamit. At paulit-ulit yung mga pangalan, such as AAs and Jove, who collectively receive large sums for vaguely defined expenses. Paulit-ulit na niyang kumubra ng napakalaking pera, limpak-limpak na salapi. Paulit-ulit na niya yung pangalan. Ngayon, sabi naman po ni Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop, may mga unusual anyang detalye na nakasulat sa resibo, including names resembling a restaurant, Mary Grace, and a snack brand, Piatos. Pati mga kababayan, yung Piatos, yung junk food po, nadamay. Nadamay sa anomalya. Wala na sigurong naisip na pangalan po. Biglang naisip na lang yung Mary Grace Restaurant, tapos Piatos. Kaya sabi po ni tanong ni Acop kay Attorney Camora, yung auditor, niya, hindi mo niya nahalata na tingin mo niya, credible lang itong mga nakalistang pangalan. Hindi makaimik mga kababayan si attorney kasi talagang kaduda-duda mga kababayan. Sabi po ni Gutierrez, kailangan na niya na papanagutin natin ito. There should be accountability. Ano niya itong mga ERs? Spurious? Mga bogus niya ito? Are they false? We want to ensure this does not happen again. Accountability should be had on this. Yeah, ba? Mary Grace Piatos? Pinasubo si Inday po ng kanyang mga sariling tauhan man lang. Naumbusan ng pangalan po sa dami ng kwarta na kailangang i-justify kung paano winaldas. Naubusan ng pangalan po na pwedeng isulat sa resibo para ma-justify yung paggastos.
e-booking pa rin, mga kababayan. Kaya pinag-aaralan na yung pag-file ng plunder. Saka ito ay possible case, mga kababayan, ito for impeachment. Yun na po yung pinag-uusapan. Kaya yung mga tauhan ni Inday po, may lookout order na para hindi makatakas po. Dapat managot ang dapat managot, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.